Amen. Hallelujah. Tayo po ay magtungo sa ating declaration sa umaga pong ito. Are you ready? I declare I am super blessed. I am highly favored. The Prince of Shalom is upon me. There is an anointing of ease in my life. His yoke is easy and His burden is light. God is going before me, making crooked places straight. I will be in the right place at the right time with the right people. Everything is under the authority of my Almighty God. I declare that I am a child of the Most High God. I deserve the very best because of Jesus Christ. That's why I will ask God for great things in my life. I will pray bold prayers and expect big and believe big. I will ask God to bring to pass those hidden dreams that are deep in my heart. This is my year of full blast. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Bago ka umupo, sabihan mo nga ang tatlong tao, you are super blessed. Makakaupo na po kayo? Wow, praise God. Welcome to Christ the Rock family. Nandito po tayo ngayon sa Ciudad Real, subdivision dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. At welcome din po sa mga kasama natin sa FB Live sa ating online. Praise the Lord. Meron po akong gustong ikwento sa inyo patungkol sa mag-BFF. At ito pong magka-BFF na ito, sila ay mga Christians. At sila po ay nagpunta sa church one Sunday morning. At nung tumayo na po ang kanilang pastor, ang sabi ng kanilang pastor, we value soul winning. At dahil nais natin na marami ang maabot, magkakaroon tayo ng evangelistic program. Magkakaroon tayo ng feeding program. At hinikayat ng pastor na ang lahat ay makibahagi sa feeding program upang maibahagi ang salita ng Diyos. So itong magkaibigan na ito, mag-BFF, ang pangalan ay si Manny at si Bobby. Anong pangalan? Hindi ko po na-mention sa inyo na ang kwentong ito ay kwentong hayop. Si Manny ay manok at si Bobby, tanungin mo ang katabi mo, ano kaya si Bobby? Si Manny ay manok at si Bobby ay baboy. Nung narinig ni Manny at ni Bobby yung feeding program, nagsuggest kaagad si Manny sa kanyang kaibigan. Ang sabi ni Manny, ano kaya? Tayo ay mag-involve dito sa feeding program na ito, magbigay tayo ng bacon and eggs. Medyo napatahimik si Bobby. Ang sabi ni Bobby, sandali lang. Kapag ka nagbigay ka ng itlog, contribution yan. Pero pag nagbigay ako ng bacon, full commitment yan. Dahil si Manny, pag nagbigay ng itlog, buhay pa siya. Si Bobby, pag nagbigay ng bacon, yan yung total commitment. Ang pag-uusapan natin para sa month of March, tayo ngayon ay nasa huling buwan ng first quarter, nasa month of March, at ang tema ng ating buong isang buwan ay full blast commitment. Sabihin nga natin, full blast commitment. Actually, yesterday sa ating Miracle Night ay nasimulan na ang topic ng commitment.
At pag pinag-usapan ng commitment, this is the state or quality of being dedicated to a cause, an activity, or to something, or to someone. This is the state or the quality of dedication. At pag pinag-uusapan po natin ang commitment, ang full blast commitment, hindi ito dedication o commitment na binibigay lang natin sa tao. Pero ito ay dedication o commitment na binibigay natin sa nag-iisa at tunay na Diyos. Dapat iba ang commitment natin pag tayo ay nagbibigay ng commitment sa tao. Because one way or another, may mga ginawa na tayong mga iba't ibang mga commitments. Tama po ba? Tanungin mo nga ang katabi mo, committed ka na ba? Usually, pag pinag-uusapan ng commitment, ang unang pumapasok sa atin ay relationship ng male and female, ng opposite sex, ng boyfriend, girlfriend, at lalong-lalo na commitment ng mag-asawa. Ang isang pinakamataas na commitment na pwedeng maranasan ng tao dito sa mundo, commitment niya sa kanyang kapwa ay ang commitment ng mag-asawa, ng husband and wife. But when we are talking about our commitment to God, dapat ang commitment natin kay God ay hindi maikukumpara sa commitment na binibigay natin o ibinibigay natin sa mga tao. Dapat walang katulad. Dapat walang kapantay ang commitment natin kay God. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 16 verse 9, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed." Sabihin nga natin, fully committed. Those whose hearts are fully committed to Him. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ang commitment ay isang virtue na unti-unting nawawala. Parang andaling sirain ng commitment sa modernong panahon na ito. Pag nangayaw na sa trabaho, mag-resign. Pag nangayaw na sa relationship ng mag-asawa, maghiwalay. Kapag kaayaw, pagka nahirapan na sa calling, mag-quit. Parang nawala yung napakahalagang virtue na ito ng commitment. Kaya nga ang sabi dito ng 2 Chronicles chapter 16 verse 9, "For the eyes of the Lord range throughout the earth." Umiikot, gumagala ang pananaw ng Diyos sa buong mundo. Naghahanap siya ng mga tao, ng mga kalalakihan at kababaihan na hindi lang basta committed, pero fully committed sa Kanya. Alam mo, pag madami, pag sobrang dami, hindi mo kailangan maghanap. Amen. For example, sa Christ the Rock, napakadaming magagandang mga lalaki, hindi mo kinakailangang maghanap. Malingon ka sa kaliwa, malingon ka sa kanan, baka kita ka ng mga guwapito at guwapita. Pero ang sinasabi ng 2 Chronicles chapter 16, ang mata ng Diyos ay paikot-ikot, naghahanap. Ang hinahanap niya hindi lang yung basta committed, pero ang hinahanap niya yung fully committed. At may commitment ang Panginoon. The Lord makes a commitment kasi ang Panginoon, siya ang model eh. At pagdating sa commitment, sa full blast commitment, ang model walang iba kung hindi ang ating Panginoon. At dito sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, may commitment si God.
Sinasabi niya kagad ang mga tao, may commitment ako sa inyo. Ang tao nga, pag nagbigay ng commitment, pwedeng hindi talaga commitment eh. Pwedeng yung commitment, bulalas lang eh. Salita lang. Makalipas ng ilang linggo, makalipas ng ilang buwan, makalipas ng isang taon, pwedeng tumigil, pwedeng huminto, pwedeng subuko, pwedeng bumigay. Sabihan mo nga ang katabi mo, huwag kang bibigay. Pero dito si Lord mismo ay nagbigay ng commitment. Ano ang commitment ng Panginoon? Pag kinumit ni Lord, gagawin ni Lord. Those who are fully committed to Him, He will be committed to them. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sasamahan tayo ni Lord. Iwanan ka na ng lahat. But if you are fully committed to God, sasamahan ka ng Panginoon, ang katagumpayan ay nasa iyo pa rin. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Kaya nga, wag nating gagawin na tayo ay committed sa mga tao at tatanggalin natin yung commitment natin sa Panginoon. Kasi kasama ng commitment ang loyalty. Tatanggalin natin ang loyalty natin sa Panginoon upang ibigay ang commitment natin, ang loyalty natin sa tao because we want to please people. Parang ang sarap ng pakiramdam na marami tayong kakampi, pero kung kalaban natin ang Diyos, talo pa rin tayo. Mas mainang pang kalaban mo lahat, pero kakampi mo si Lord. At ang commitment ni Lord, He will be committed to strengthening you. Palalakasin ka ni Lord. Amen. Hindi ito kalakasan na matatanggap natin sa mga masusustansyang pagkain, sa mga bitamina, sa mga supplements, pero ito ay kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Pero mararanasan lamang yan ng mga fully committed to Him. So ang tanong sa umagang ito, are you committed to God? Are you fully committed to God? Masasabi mo talaga na ang commitment mo sa Panginoon, hindi talaga matitinag ng kahit ano paman. Ano yung principle ng Panginoon? If you are committed to Him, if you are fully committed to Him, He is fully committed to you. If you honor Him, He will honor you. Alam nyo, iba ang tao kapag nararanasan natin ang honoring ng Panginoon sa buhay natin. Iba kapag nararanasan natin ang favor ni God sa buhay natin. Amen. Alam niyo po, magmula Monday hanggang Friday, kami po ay nasa Boracay. May nag-treat sa amin sa Boracay. At ang plano talaga nila, sabay-sabay kaming lilipad ng Tuesday. Ang balik namin ay Friday. Mantakin ninyong yung nag-booking, nagkamali. Naibook kami ng Monday. Dapat sabay-sabay kaming kinuhanan ng tickets kasi sila ang nagbayad ng mga tickets namin. Dapat sama-sama kaming Tuesday, naibook kami ng Monday morning. Kaya pati yung hotel namin ng Monday, binayaran nila. So sila, yung nag-treat sa amin, Tuesday hanggang Friday, kami Monday hanggang Friday. Ang tawag dyan, hindi pagkakamali, favor of God. Magandang pagkakamali. Akala ko nga magkakamali next Friday pa ulit kami Sino dito naniniwala kailangan niya ang favor ni God?
Ang principle ng Panginoon, if you honor Him, He will honor you. Amen. If you sow for Him, He will allow you to reap from Him. Because Jesus Christ is the Lord of the harvest. Amen. Pag marunong tayong magtanim para sa Panginoon, may commitment tayo na taniman ang Diyos, ang mga gawain ng Panginoon. Si Lord committed for us to experience harvest from Him, the Lord of the harvest. Why does God want us to have a full-blast commitment to Him? Ang Panginoon na maranasan natin. Nais ng Panginoon na ibigay natin yung ating full-blast commitment to Him. Number one, God wants you to be fully committed to Him. Look at this. So that the world may know He is important to you. Kaya ang nais ng Panginoon, bawat anak niya, mga kababaihan at kalalakihan na nanampalataya, tinanggap si Jesus Christ as Lord and only Savior, kinikilalang mga anak ng Diyos, ang nais ng Panginoon, lahat tayo, full blast ang commitment. Hindi lang committed. Nakakalungkot nga, napakaraming mga tao at maging mga naturingan na mga anak ng Diyos, walang commitment kay God. At nais ni God na tayo, full blast ang commitment natin kay God. Why? May pinapakita kasi ito. Ang full blast commitment ay pagpapakita na God is so important to us. If something is so important to you, you will fully commit yourself to it. Hindi niyo ba napansin? Lahat ng mga bagay na ikaw talaga sobrang committed ka dyan, kaya ka committed dyan, mahalaga yan para sa iyo. Amen. Sino sa inyong nakaranas yung unang pagkakataon na magkaroon ka ng bagong kotse? Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, one day, you will have your brand new car. Naalala ko nung unang-unang nagkaroon ako ng 4 wheels. Ang una ko kasi pong sasakyan ay crosswind. Motorsiklo, nagko-cross yung wind pag dinadrive ko. Nung una akong binigyan ng Panginoon ng 4 wheels, at nung pinarada ko na, nagigising ako ng madaling araw eh. Naiisip ko, baka makarnap. Nasa garahe po yun. At may mga pagkakataon, titignan ko lang, nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba yung gulong? Kasi you value that. Amen. At ganun din, nung nagkaroon kami ng mga apo, we really value them. Pag nawala lang sa paningin namin, hahanapin ko kaagad eh. Halimbawa, magkakasama kami, hindi ko nakita si Noah, si Judah, asan si Noah, asan si Judah? O minsan pag umalis sila, i-message kaagad namin yung mga magulang, nasaan na kayo? Kung nasaan ang commitment natin, we value these things, we value these people. Kaya ang nais ng Panginoon, full blast ang commitment natin sa Kanya kasi pagpapakita ito that God is so important to us. The question is this, is God important to you? Are you fully committed to Him? What we commit and how much we commit to God
shows how much we value our relationship with Him. It doesn't matter kung ano ang lumalabas sa bibig mo na Panginoon, mahal na mahal kita. It doesn't matter kung hindi ito makikita sa uri ng commitment mo kay God. When you are committed to coming to church every Sunday, because Sunday is the Lord's day, you show others that God is important, is so important to you. It is your testimony to the world. Alam niyo po, lately nakaranas kami ng revival sa family namin. Ang daming nakakakilala sa Panginoon na mga family members, mga relatives. Naalala ko, may mga kasabayan kaming mga Christians. Kahit nung hindi pa kami mga pastors, may mga kasabayan kaming mga Christians, dumating kami sa point, by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, gumawa kami ng decision na we are fully committed to God. We are fully committed every Sunday because Sunday is the Lord's Day. Naka-experience po kami na may mga pagdiriwang ang mga magkakamag-anak, ang mga relatives, ang mga family, sa side ni Pastora, sa side ko, hindi kami nakakarating pag Sunday. May mga pagkakataon, may mga kasabayan kaming mga Christian, they compromise. Dahil ang kanilang nasa isip nila, we want to reach out and we want to win our loved ones, our families. That is why gini-give up nila ang the Lord's Day for the sake of the family. After many, many years, nakita ko po na marami na sa mga families namin at mga relatives namin nakakakilala sa Panginoon, pero yung mga nagko-compromise, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakakilala ang mga mahal nila sa buhay. Because our commitment shows that we value God. Hindi man sinasabi ng mga taong nakakakita sa atin, mga tao sa paligid natin, pero nakikita nila, grabe yung commitment nito. They will say no to people, but they will always say yes to God. Tanungin mo nga ang katabi mo, are you fully committed to God? Why does God want us to have a full-blast commitment to Him? Number 2, God wants you to be fully committed to Him so that He can strengthen you to become what He created you to be. Ang una, ito'y pagpapakita na mahalaga si Lord sa iyo. Ang pangalawa, nais ni Lord full-blast ang commitment mo. Ang nais ni Lord, fully committed ka so that He can strengthen you. Amen. Sino dito naniniwala may magandang plano si Lord sa iyo? Kung ano ka ngayon, higit pa dyan ang plano ni Lord. Hindi pa tapos si Lord sa iyo. Amen. Pero para maranasan natin at marating natin yung kaganapan ng magandang plano ng Panginoon sa mga buhay natin, we need that strength that comes from God. Maraming pipigil para hindi dumating sa katuparan, kaganapan ng plano ni Lord sa buhay mo. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. At gagamitin ng dyablo lahat ng kanyang kakayanan, lahat ng kanyang influence para ikaw bilang anak ng Diyos magkaroon ng kaganapan ng plano ni Lord. Kasi along the way,
Hindi pa nga yung kaganapan, hindi pa yung fullness. Along the way, habang nagkakaroon ng katuparan, yung plano ni Lord sa buhay mo, maraming mga tao ang maapektuhan. Positively. Magkakaroon ng impact ang buhay mo sa buhay ng maraming mga tao. Sabihan mo nga ang katabi mo, matindi ka pala, kapatid. So ang nais ni Lord, fully committed ka so that He can strengthen you to become what He created you to be. Your commitment affects what your life will become or will be. Do not underestimate the power of commitment. Kung ano at kung kanino ka nagbibigay ng commitment, it will affect your life. Today, your life is the sum total of your previous commitments. Kaya may mga nakikita tayong mga doctors, physicians, because once upon a time, nagbigay sila ng commitment, nag-aral silang mabuti, nag-aral sila ng medicine, and then one day, narating nila yung kanilang mithiin, yung kanilang goal, kasi gumawa sila ng commitment. At ganun din sa Panginoon. Upang magkaroon ng katuparan yung magandang plano ni Lord, dapat fully committed tayo kay God. God will help you to become what He created you to be if you give Him something to work with. Kung hindi ka magbibigay ng commitment sa Panginoon, saan siya magsisimula? Anong sisimulan niya sa buhay mo? Pero the moment na nagbibigay tayo ng full blast commitment, pwede kang pumalpak. Amen? Because you are finite. Pwede kang magkamali. Pwedeng nagkamali ka ng kursong kinuha mo. But we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Commitment yon. Who has been called according to His purpose. Kapag ka ikaw fully committed ka kay God, kahit magkamali ka, dahil committed ka, aayusin ka ng Panginoon, itatama ka ni God, i-redirect, i-reroute ka ng Panginoon, ang ending tama pa rin. May mga tao ang nais sa iyong pagbagsak mo, katulad ni Joseph, the son of Jacob, pero dahil iba ang commitment niya kay Lord, pagdating sa dulo, nasa Kanya pa rin ang tagumpay. Sabihan mo nga ang katabi mo, mananagumpay ka. At palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Tingnan niyo ang sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi ni Lord kay prophet Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations." May magandang plano si Lord, pero hindi yan matik. Meron tayong counterpart. Meron tayong dapat gawin. Kaya pagdating ng verse 7, look at this. "But the Lord said to me, do not say I am only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, pinili na kita, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, pinili na kita, I appointed you as a spokesperson, as prophet to the nation. Pero gawin mo kung ano pinagagawa ko. Open your mouth, go. May mga pinagagawa sa atin ng Panginoon, dapat committed tayo doon. Amen. Pagdating ng verse 8, ang sabi dito, do not be afraid of them, for I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. Huwag tayong matatakot.
May mga tao na ayaw magbigay ng full blast commitment kasi may takot eh. Paano na lang? Ano na mangyayari? Baka ganito, baka ganon. Huwag tayong matatakot. Sasamahan tayo ng Panginoon. Si Lord ang magbibigay ng katagumpayan. Sabihan mo nga ang katabi mo, mananagumpay ka. To be fully committed, God has to be first. Absolutely first. Kaya ang inutos sa Matthew chapter 22 verse 37, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Grabe yung commitment na hinihingi ng Panginoon. Mamahalin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isipan, ng buong kalakasan. Full blast ang commitment na hinihingi ng Panginoon. Matthew chapter 10 verse 37. Pwede bang basahin natin ito ng sabay-sabay? Ready? Read. "Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me." Tama ba na mahalin ninyo ang inyong mga magulang? Mga magulang, tama ba na mahalin ninyo ang inyong mga anak? Pero pagdating kay Lord, dapat walang kaagaw. Mahal natin ang ating mga magulang, mahal natin ang ating mga anak, pero dapat mas mahal natin si Lord. May nagtanong sa akin, hindi ba ang tanong, hindi ba ang jealousy ay masama? Bakit ang sabi ng Bible, God is a jealous God? Sabi ko, kailangan maunawaan natin ang difference ng envy at ng jealousy. Ang envy, yung hinahangad mo, yung pagmamayari ng iba. Naku, yung kapitbahay ko na naman na yan. Nagpasok. Ano yan? 90 inches na TV. Ang yabang. Tapos tinitignan-tignan mo kasi nagre-reflect doon sa kanilang bintana yung 90 inches na television. Sana mabasag yung TV na yan. Ninanais, kinaiinggitan yung pagmamayari ng iba. Lumabas yung kapitbahay mo, sabi, ang ganda naman ng buhok na yan. Sana makalbo ka. Ano ang jealousy? Ang jealousy ay hinahangad mo yung para sa'yo. Na nakikita mo na pwedeng inaagaw ng iba. Si Lord kaya siya jealous God because He is the owner of everything. Ang asawang lalaki ba ay may karapatan na magselo sa kanyang asawang babae pag nakikita niya na may kinahuhumalingan na iba? Kaya nga alam niyo, ang relasyon ng tao at ng Diyos ay kinumpara sa relationship ng husband and wife. We belong to God. We are exclusive for God. Amen. God cannot be almost first. He must be always first. Hindi dapat parang number one si God sa buhay natin. Hindi. Dapat palaging
number one si God. Walang kaagaw si God. Walang kapantay si God sa buhay natin. May mga ilan, kasi itutuloy natin ito, series ito for the month of March. May mga ilan na nais kong ibahagi sa inyo na pagpapakita that God is number one, katulad ng ating awitin kanina, He is at the center. To be fully committed, God has to be first, absolutely first. First, talk to God. The first of every day. Alam mo, pagpapakita na you are fully committed to God, yung paggising mo pa lang sa umaga, pagdilat ng mata mo, ang unang kakausapin mo, si Lord. Actually, gusto ko pa kayong dalhin sa mas mataas na level. Yung i-alarm mo talaga ang cellphone mo to wake up very early in the morning to commune with God. It's another level. It's a full blast commitment and the Lord will honor it. Amen. Isang example ang ating Panginoong Jesucristo in the book of Mark chapter 1 verse 35. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went up to a solitary place where He prayed. Kaya nga, nais nating ayusin ang mga prayer life natin. Kaya last month, ang theme natin, full blast prayer. Ini-encourage ko po kayong lahat. Tayong lahat. Ini-encourage ko kayo at hinahamon ko kayo itong buong month of March, mag-spend time ka talaga, intentionally, wake up very early, spend time with God, makakakita tayo ng dramatic transformation and changes sa mga buhay natin. Ang tawag dyan, full blast commitment. Second, give God the first of every week. Alam niyo, very particular ang Panginoon sa Sabbath. When He created the world or during the reconstruction, ang sabi ng Panginoon, on the seventh day, He rested and made that day holy. Pero pagdating ng Christianity, when Jesus Christ rose from the dead, on the first day, it's Sunday. Ang sabi ng Acts chapter 20 verse 7, now, on the first day of the week, ang tawag dyan, Lord's Day. Sabihin nga natin, Lord's Day. When the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued this message until midnight. Nakakalungkot nga ang commitment na ng mga Kristiyano ngayon, ilang oras lang. Ilang oras ba yung service, Bishop? 1.5? 2 hours? Yun lang ang kaya nating ibigay. Pero ang mga early believers, ang buong isang araw ng linggo kay Lord. Kaya nga dito makikita natin, si Paul, nangaral ng nangaral. Hanggang ano daw? Until midnight. Magmula umaga hanggang sa hating gabi. May nakatulog na nga dito. Ewan ko kung alam niyo yung kwento na ito. May umupo sa bintana si Eutychus. Nakatulog, nalaglag, namatay. Kaya delikado po ang natutulog sa church. Huwag kayong mag-alala. Kung nakuha ko yung anointing ni Paul, pwedeng mabuhay ulit yung namatay. Third, give God the first of every income. Isang pagpapakita ng commitment natin sa Panginoon, kung tayo ay good steward, tagapamahala, manager
ng mga blessings na ipinagkakaloob sa atin. 1 Corinthians chapter 16, verse 2 and 3, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money. Ano ba, yung gusto lang ba natin? No. In keeping with his income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. Para naka-ready na. Amen. Dapat ganun tayo. Ready tayo eh. Faithful stewards tayo. Amen. Ayaw na ni Apostle Paul yung magpapakiramdaman. Sino sa inyo yung nag-uusap-usap, sige, kain tayo sa labas, patak-patak. Hindi kagad kinolekta. Nagkainan na. Pagkatapos kinakailangan panlapitan isa-isa para kuhanin ang koleksyon. Yung waiter naghihintay. Kaya dapat ang usapan, bago ka kumain, mangolekta na muna. Why si Apostle Paul? Hindi po pwedeng pag dumating na ang bill, doon lang mangongolekta. Number 4, give God the first. Ito na po yung pinakahuli. At itutuloy natin yung topic na ito sa mga susunod na Sunday. Give God the first in every decision. Bago tayo gagawa ng mga decisions, ang palagi nating i-consider ay ang kalooban ng Panginoon. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Kapag ganito ang naging kultura ng buhay natin, ang lifestyle natin, mararanasan natin ang katagumpayan na nagmumula sa Panginoon if we are full blast in our commitment to our God. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The greater our comprehension of what God has done for us, the greater our commitment will be. Alam mo kung bakit yung katabi mo kayang magbigay ng matinding commitment kay God? Kasi kilala niya si Lord. Alam niya kung anong kayang gawin ng Panginoon sa buhay niya. May mga napatunayan na siya. Kaya lang ganito mag-operate si Lord eh. The more, pag nagbibigay tayo ng commitment, doon natin mapaputunayan, grabe, matapat pala si Lord. Grabe ang kapangyarihan ng Panginoon. Mas lalo kang magbibigay ng commitment. At dahil mas nagbigay ka ng commitment, mas mararanasan mo pa ang matitinding galaw ng Panginoon sa buhay mo. God gave Himself for us in order for us to give ourselves to Him. Alam niyo, maganda sa Panginoon, ang initiative palagi nasa Kanya. The key to satisfying life is not receiving more from God. This is very important. The key to a satisfying life is not receiving more from God, but giving more to God. Full blast commitment requires us giving God our soul, our body, our mind, and our will. Alam nyo, grabe ang commitment ng Panginoon sa atin. And gusto ko na ditong tapusin sa John chapter 3, verse 16. I believe, alam natin yung verse na ito. Pero ito ay pagpapakita ng commitment ni Lord. Ang sabi dito, for God so loved the world. For God is so committed to the world that He gave His one and only Son. The second person of the Godhead, the darling of heaven. He became human. He lived among us.
Hindi niya dapat naranasan ang mga naranasan natin, pero higit pa doon, ibinigay niya ang kanyang buhay, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. That is why one day, bawat isa sa atin, na nampalataya kay Jesus Christ, nanalig sa Kanya, kinilala siyang Panginoon at tanging tagapagligtas, one day, we will be with God, and we will be co-heirs of the kingdom. Grabe ang commitment sa atin ng ating Panginoon. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Pwede ba sabihin natin hallelujah? Ang ibig pong sabihin ng hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Let us close our eyes. Panginoon, marami pong salamat. Ang unang mga initiatives ay mula sa iyo. You are fully committed to us. Your commitment is full blast from the very beginning. You created the heavens and the earth. Nilikha mo kami na may magandang plano para sa amin. Subalit ang tao ay nagkasala, tumalikod, nagrebelde sa iyo. But you are full blast in your commitment. Sinimulan mo, Panginoon, ang plan of salvation for mankind. Thank you, God, because more than 2,000 years ago, the second person of the Godhead, our Lord Jesus Christ, became human. He lived among us. At the age of 33, He died on the cross. He paid the punishment of our sins, so that everyone who comes to Him, everyone who believes in Him, will not perish, but will have everlasting life. Not just eternal life, but a brand new life, a Zoe kind of life, a meaningful life. Kaya nga po, Panginoon, tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami, ang Christ the Rock family, na hindi lamang maging committed sa iyo. By the power of the Holy Spirit, kami po na mga magkakasama ngayon, Panginoon, dito po sa aming place of worship, maging sa mga kasama namin via online, abutin niyo po kami, Holy Spirit. And by your dunamis power and by your grace, Panginoon, kami pong lahat ay gagawa ng full blast commitment sa iyo all the days of our lives. Salamat po sa inyo pong mensahe sa amin, Panginoon. And thank you because we know that the strength that comes from you, the power, the anointing is available to us, your people. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.